siguro. Ano ako? Hello and good evening! Kararating na namin yung boy dito sa Melbourne at nandito kami ngayon sa Atlantis Hotel dito sa Melbourne, which is malapit siya sa Southern Cross Station. So, before kumalat ang room namin at maging super duper messy, mag-tour muna tayo ng hotel room. So, eto siya yung front door. And then, pagpasok ay meron tayong CR at andyan si Boy. Wala naman siyang ginagawang masyadong nakakahiya dyan. Tinitingnan niya kung ano yung mga toiletry. Anong mga toiletry meron dyan, Boy? Meron tayong ano yun, baliktad. Upside down. Conditioner. Tapos yung isa, shampoo yata. Shampoo. And then, meron tayong sabon na maliit. Ay, dalawa yung sabon na maliit. And then, we have towels. Kasya na yung shampoo sa atin, dalawa, Boy. Ilang araw. And then, meron tayong tissue. Hygienically clean daw ang toilet. Aray ko po. Hindi ka ako natumba. And then, may toilet paper. And then, maliit na siya ang shower. Maliit lang yung nila. Yung bathroom. Pero, okay na yan. Hindi naman kami titira dito forever. And then, malinis naman siya. So far, may mga konting stains lang yung mga grout. Pero, malinis naman siya. Wala namang mga book or mga ano-ano. May basurahan tayo dito. And then, akala ko phone eh. Ito ay blower ng buhok. Yan. Hello! Hindi pa ako nakatanggal ng backpack. Akala ko phone, pwede kang tumawag na, hello, kulang kami ng toilet paper dito. And then, we have this little kitchen na may mirror. Hello ulit. Meron tayong kettle na maliit. At saka wala tayong stove kasi maliit na nga lang siya. Anong meron dito? We have a safe. And then, meron tayong mga cups para sa paggawa ng kape. And then, meron tayong mga kape, tea, sugar. Merong plancha. And then, ano to? Blow dry. Ang buhok and then toilet paper and tissue. And then, yung fridge natin is maliit. We have milk. And then, we have glasses. Wala tayong pinggan. Walang plato. Okay lang. And then, glasses. At saka wine. Walang freezer. Fridge lang talaga siya. Okay. Then, meron tayong patungan ng mga bags. Lagay natin siya yung bag. Ba't nandun yung bag namin? And then, we have mirror na may aparador sa likod siguro. And then, we have the shelf and yung kama. Yan, queen size. Queen size ba to? Queen size yata. We have the carpet. Sa sahig, si Boy ay kumakain na ng food na kinuha namin. Binili namin sa Hungry Jack's. Anyway, magtanggal ako ng shoes kasi pagod yung paa ko. And then, meron tayong TV na maliit lang siya. Pero kasi medyo 4-star siya na hotel pero parang medyo budget yung price. And then, meron tayong couch kasi ilang araw kami dito ni Boy. So, yung mura na lang yung kinuha ko na hotel. Pero, okay naman yung reviews kasi malinis naman daw. Meron tayong bintana pero hindi ko alam kung anong view dyan sa likod ng bintana. Merong maliit na table si Boy na pwedeng kainan. And then, kung gusto mong do some office work while you are here, meron kang table at chair. And my phone. Yan, pwede kang mag-broadband daw. Ay, gusto kong may ganyan. Gusto kong may, ano tawag dyan, may alarm clock na may, makikita mo yung clock, ganon. Kasi may ibang hotels tayo, Boy, na napuntahan na walang relo, yung bedroom. Parang nakakainis na. Tingnan mo pa yung sa cellphone mo kung anong oras. Anong meron dito. So, sa loob ng cabinet ay meron tayong hangers and extra na pillow. And then, meron tayong plansyahan. So, yun lang siya. Medyo basic siya. Pero, okay na yan. Basta si Boy ay kain lang ng kain ng, Boy, wag mo kainin yung burger ko, hatirhan mo ako dyan. You can change the dates actually. I can start your notes to start. So, habang
Nandito kami guys sa train. Ang ate ko ay nag-message paano ba pumunta sa Melbourne Temple na naka-public transport lang. So ito siya, nakasakay kami ng Glen Waverley na train ngayon at bababa na kami dito sa Glen Waverley Station. Ito siya yung last station sa line na ito. At kaya wala na masyadong tao dito kasi ito na yung dulo ng line. So bababa na kami dito ni Boy. Okay, nakalabas na tayo ng Glen Waverley Station at may sign naman dito kung saan yung mga buses. So that way daw, that way. So di that way, yung iba tumatakbo kasi malilate na sila sa train nila. Ito na siyang itsura ng Glen Waverley Station. So doon ka kanina galing ni Boy, galing ng station. Tapos papunta ka doon ka pupunta para sasakay ng mga bus. Nandun yung mga buses. Nagsistop. So konting lakad lang siya galing dyan. Punta doon. Ayan. Pero dahil medyo maaga pa kami ngayon ni Boy, ay gusto niya muna mag-hot chocolate kasi hindi siya naka-hot chocolate dun sa hotel. So, paglabas dito, meron ding cafe dito. Yan. Lapitan natin. Yan. Black Flat Coffee Brewers. May cafe na maliit na pwede kang mag-hot chocolate dyan or magkape kung naghihintay ka pa sa yung train or bus. Andun si Boy sa loob ngayon. Ayan na siya. Kasi ako kumain ako kanina ng konting bread sa hotel at nag-hot chocolate. Siya hindi. No. Uy, parang ang ganda ng pastry na nakuha ni Boy. Ano yan, Boy? I don't know. Hindi na alam. Pero parang ang ganda. May pistachios, may parang ano yan, na fruits. Egg yolk? Hindi egg yolk yan. Fruits yan. Parang Huh? apricot or something. Hindi ko alam kung anong fruit. At saka may hot chocolate. Pagpuan nila dito. And then, magpuan nila sa loob. May nakikita kami na may nagtatrabaho nga dyan sa loob. May nagtatrabaho dyan sa loob sa mga laptop nila habang naghihintay ng bus or train nila. Pwede ka rin magpa-haircut dito habang naghihintay ng bus or train mo. Meron din dito. Okay, so andito na kami, nahanap namin ang bus stop para sa pupunta namin sa temple. So andun yung train station, lumabas kami doon and then naglakad kami dito and then andito sa dulo. So doon ka galing sa train station, lalakad ka dito hanggang sa dulo ng ganito. Oh, yan na yung harap namin dito. Oh, may rubbish bin. And then eto siya. Ayan na yung sasakyan namin. Yung Mitcham 736. Yan. Dito na kami sa loob ng train. Wala masyadong tao. Hello, boy. Kami galing. And then, kasi yung train ito, like every other train, merong area doon para sa mga naka-wheelchair at saka may mga stroller or pram para sa mga babies. Ganito dito sa Australia and then, or sa Victoria. And then, may steps dito. Pataas. Ewan ko sino titawagan. Ano na dulo? Ayan. Ayun, nadaanan na namin. And next stop, dito na kami bababa. Thank you. Thank you. And dito na kami sa labas ng temple. Nakababa na kami ng bus, obviously. At siguro, andun naglalakad. Pwede na una nagpunta sa akin. And then, ito, open naman yung gate dito. So, dito na lang kami papasok. Which is good kasi hindi na kami ikot doon sa dulo. Sa gitna pa ng daan lalakad, parang may-ari ng kalsada. Tour muna tayo dito sa labas ng simbahan para makita nyo kung ano itsura ng simbahan dito. Kasi medyo maaga kami ni Boy na dumating. Umutot pa si Boy. Yuck! Bakit mataas dyan?
May second floor yata dito na side. Hindi ako, hanggang doon lang ako talaga sa sa yung kung saan kami kumain nung last na dito banda. Bakit daw puro puti yung mga sasakyan dito na side? Kasi boy, mga stormtroopers ang mga yan. All white parking area only daw, sabi ni Blue. Ano diba, may kasabihan tayo, birds of the same feather flock together. Kaya kung pareho kayo ng kulay, doon kayo puti kayo lahat doon. Tapos dito naman sa kabila, gray lahat. Yan na siya. Hello, temple. Melbourne, Australia temple. Oh, ang ganda na nag-bloom na yung mga bulaklak dito. Oh. Kasi di ba last time pumunta tayo dito, hindi pa sila nag-bloom yung bulaklak kasi winter pa. Eh ngayon, spring na. So, ang ganda, iba't ibang kulay. Umikot ako dito sa likod ng temple, guys. Kasi di ba nakikintay pa kami ng session namin, medyo malayo pa. So yan, dyan ako galing, naglalakad ako dyan, punta dito. And then, tingnan natin kung anong meron doon kasi hindi pa ako nakapunta doon ever. And ito siya yung temple, ito siya yung likod ng temple. Hindi pa ako nakapasyala dito. So ayan nga pala yung yung mga, ewan ko nakikita niyo yung walls dyan sa likod ng mga punong kahoy at mga tanim-tanim dyan. Yung walls yan na siya yung walls na sa side ng yata ng highway or freeway or whatever. Yan siya yung tsura di ba? Yan yata siya. Kasi kalsada na yan dyan sa likod na medyo maingay. Hindi naman ganun kaingay kasi yung mga sasakyan dito sa Australia hindi naman sila kagaya sa Pilipinas na busina ng busina. Pero ito ang daming roses. Hindi pa sila nag-bloom. Pero na-prune sila over the winter. Tapos nag-grow na ulit yung mga bagong leaves ng mga roses. Iba't ibang klase yata kasi ito maliit yung leaves, ito yung malaki yung leaves. Ano siya? Yun, hello Moroni. So dito sa Melbourne Temple, walang patron house and then wala ring rental ng damit. So kung halimbawa ay galing ka ng Pilipinas, bakasyon ka dito tapos gusto mong pumunta sa temple, be aware na walang renta dito ng damit. Bakit may helicopter doon? Hindi ko alam. Hindi dito nagre-rent ng damit. Hindi kagaya sa Pilipinas ng mga temples na pwede kang mag-rent ng damit. Dito, bring your own damit na pang temple. At lahat ng gagamitin mo sa loob ng temple, alam niyo na yun kung nagte-temple kayo, alam niyo na yun kung anong mga yun. You have to bring your own. So kami dati ni Boy, pag dating namin dito sa Australia, ay bumili kami online sa store ng simbahan ng mga gamit na pang temple. And then recently binilhan ko si Boy ng temple bag para lahat ng gamit niya na para sa temple, mga damit, kung kailangan niya doon, pati sapatos, medyas, ganyan, andun na sa temple bag na yun. And then when you go to the temple, isang bitbit na lang, hindi ka na maghanap ng kung saan yung mga gamit mo. Medyo nagpanik pa kanina si Boy kasi akala niya na misplaced niya by accident yung sapatos niya na puti na pang temple. Pero andun, buti na lang andun, na-overlook niya lang, andun sa bag niya. So ito siya yung itsura dito, and then may mga benches, and then walang dito, hindi kagaya sa Manila Temple, di ba? May annex, may parang annex ba yun? Oo, may steps pala dito. Steps. May parang annex doon na pwede ka doon tumambay, and then may admin office. Pwede kang mag-chismisan doon habang naghihintay ng kung ano. Dito wala. So parang maliit siyang na temple, and then yung temple lang talaga siya. Although sa loob merong area na pagpasok mo sa loob, merong before sa temple recommend na chine-check na area ganyan. Merong isang room sa gilid na pwede kang tumambay doon kung may hinihintay ka. And then, pero syempre, you have to be quiet din naman. Kasi nasa loob ka na ng temple. Hindi ko alam kung anong punong kahoy ito. Pero mga ornamental trees lahat yan. Alam nga naman puno ng mangga, di ba? And then, ito may mga shrubs. Ang ganda dito sa temple kasi
yung mga garden ay well-maintained talaga ng mga gardener. So, presentable talaga siya all the time. Depende lang sa season, kaya kagaya niyan, yung punong kahoy, medyo hindi siya pretty ngayon. Pero pag kalagitnaan na ng spring, ay gaganda na yan. Uy, ang ganda ng mga flowers doon, mga pink. And then, ito siya, ang tawag dito, pansy yata ang tawag dito. Hindi ko alam. So, ayan na siya, yung entrance ng temple. And then, so hanggang dito lang yung binibideo ko sa labas na part kasi hindi pwede mag-video sa loob ng temple kasi masyadong sacred doon. So, bilang respeto sa sanctity ng place, ay hindi tayo nag-video doon or nagpapapicture. At si Boy andyan lang yata, nakaupo kanina, nagsa-cellphone. Ewan ko sino yung tinatawagan niya. Hello! Andito na kami, nakatapos na kami ng temple session. And then, andito na kami sa side pa rin ng, andyan yung temple sa likod ng garahe na yun. So, lumabas kami dyan. And then, bumalik kami dito sa bus stop kung saan kami kanina na bumaba. Kasi yung sasakyan namin na bus ay ganun pa rin ang bus yung sinakyan namin kanina. Pero dito siya dadaan. And then, imbis na bumalik kami ng Glen Waverly Station, ay pupunta naman kami ngayon sa Mitcham Station. Kasi from there, Mitcham, yun naman na train yung sasakyan namin papuntang lunch. Which is surprise ko si Boy kung ano yung lunch namin. Hindi niya alam kung ano yung lunch namin. Isa-surprise ko siya. Excited kaya si Boy. Hindi, nangiti-ngiti lang siya. Ito yung proof na magkasama kami dito ni Boy. At hindi iba yung cameraman. Ako pa rin. Kasi andito siya, yung bus, galing siya ng Blackburn Station. Tapos, nag-stop siya kanina sa Glen Waverly Station. Doon kami sumakay. And then, bumiyahe siyang ganon. Punta ng Cathy's Lane. Diyan kami bumaba. And then, sasakay kami the same na bus. And then, pupunta siya ng Mitcham Station. Doon na kami pupunta. Hala, finally, andito na yung bus. Nakikita ko na siya doon sa dulo. Ay, imagine 20 minutes late. Puminsan-minsan guys, meron talagang ganito dito sa Australia na ganito. Ewan ko, baka may medical emergency doon or something. I don't know. Pero 20 minutes late ang bus. Grabe. Dapat 12:46 ng tanghali yung bus. Tapos magwa 1:06 na ngayon, 1:05. Baka 1:06 na nga eh. Diba? So, ito na siya. Andito na kami sa Mitcham Station. And andun yung station. So, sasakay kami ng papuntang Flinders Street pero hindi kami darating sa Flinders Street. Bababa kami ng Camberwell Station for the secret lunch. Super, pasado 1 p.m. na. Dito na, bumaba na kami. Andito na kami sa Platform 1. Ay, walang nakasabi na Platform 1. Pero Platform 1 dito. Kasi ito siya yung pupunta ng Flinders Street. Galing kami dun sa taas. Tapos pumunta kami dito. Sa side na ito bumaba ng stairs. Ganun dito. And dito na kami nag-stop sa train station na kung tawagin ay Lebanon. Ganun yung pag-pronounce pala guys. Pero kung tatanungin natin si Boy, huwag na natin tanungin si Boy kung paano i-pronounce yan kasi kawawa naman si Boy. Ayan yung proof, Camberwell Station. Sama pa rin si Boy, hindi siya naiwan sa train. Pero si Boy nagkukwento ng mga dreams niya. Kung mayaman daw siya, patayo daw siya ng mga gaya ng Titan sa Attack on Titan na anime. Kaya kay mga gusto nila malantaw sang kung ano gid bala. Anyway, liko tayo dito Boy akyat tayo dun ramp. Kasi kina mga tao yun. Gawa daw siya ng Titan. 15 meter na Titan. Kailangan mo ng mga ano yan Boy, mga permit. Kailangan mo ng mga permit sa City Council para magpatayo ka ng Titan. Nakalabas na kami ng Camberwell Station. At ito pala yung itsura dito guys na Camberwell. Paglabas mo mayroong antique center. And then, doon si Boy. Sabi niya nakapunta na raw siya dito. Loko mo ko Boy unless pumunta ka dito mag-isa. Kasi ako first time ko pa dito eh. Burke Road pala dyan Oh, yan. Meron tayong osteopathic clinic. Davis Building.
My manicure, pedicure, choo-choo. Coco Nails ang pangalan. And then may water fountain, oh. Pwede kang uminom ng tubig dyan kung nauuhaw ka. And then, uy, ang ganda, oh. Hindi naman super ganda, pero, you know, parang amazing lang na itong mga lumang building ay well-preserved. Ang ganda ng architecture nila, diba? Hindi masyado makita siguro dahil sa light. Ito si Boy. Bakit siya pupunta? Dito yung pupuntahan natin sa barbers. Tawid tayo dito. Punta tayo dito sa barbers. Paggupit tayo ng buhok. De, joke. Ride ng barbers. Tayo ay merong tasty kebabs and burger hut. May tea house, elements, lashes. Maraming mga pampabeauty dito. Uy, pa-beauty ka boy? Magpa-barber ka boy? De, dito tayo pupunta. Hindi dito sa Shu Japanese restaurant. Kundi dito tayo pupunta sa Cafe Kusina brand, bar at restaurant. Taste of Philippines. Tara, let's pasok tayo. Direct ka? Yes. Pasok na. Push mo yan, boy. Push mo. Uy, good. Wala masyadong tao. Very nice. Hi. Uy, ang ganda ng ilaw nila. Buti na lang. Kasi hindi kami nakabook ng table kasi hindi ko sure kung anong oras kami makakarating dito. So, buti na lang. Walang masyadong tao. Ngayon. And then, oh. Thanks menu if you're Okay. Ayan lang yung kakain mo. Spaghetti. At saka, uy, ayan lang ng Philippines. San Manit the Philippines. Gusto ko boy mag-dessert ng puto bumbong kasi never ko pa na try yung puto bumbong. Do you know that? Kasi hindi naman ako nagsisimbang gabi. Ito siya yung beverage nila. Day breakfast. Take order ako. Pangako na ko. Tingin ko or nung Tatlong rice. Tatlong rice. Tatlo, gano'ng kalaki ba yung rice? Tikay damog ito. Pagkaon talabok no rice niya iyan. Sauce, may Madugang na kaya. Uy, pwede talagang dessert yung puto bumbong. Gusto ko matry yan. Ganda oh, may mapa sila ng Philippines. Cafe Kusina dito sa likod. Tapos, hindi ko alam kung sino to. So, meron pa sila dito oh, additional mga tables. Uy, may grocery sila dito oh, na konting grocery. Mga chichirias, naku. Ang tagal ko hindi nakakain yan. Tapos, century tuna, nagalaya. Uy, may scrunchies na ang lalaki. Dahil ay ganun lang, okay. Konti lang. So, kahit, may Nova sila doon sa likod, oh. Oh. Yun lang. Tapos, may CR din. Okay. So, may malalaking mga tables doon. And then, may mga tables dito na good for 4 people. And then, yun na siya. Dito na yung drinks namin. Mayroon silang ganito. Pineapple. Shotgun. 4 seasons. Ito na, dumating na yung food namin. Ito pala siya yung itsura ng ano. Kasi nakalagay doon, boy, crispy palabok. So, ito pala siya. Oh, okay nga yan kasi matikman natin. Iba namang style, diba? Tapos, ito yung kare-kare nila. Uy, crunchy talaga. Parang exciting kainin. Sige, bless muna tayo ng food. Kain na si boy. Sige, kain na tayo, dudes. Maganda yun. Ayan, tapos na yung lunch namin, late lunch. Simot namin iba yung pagkain kasi ang sarap. Ang sarap ng kare-kare, tsaka yung palabok. Ang palabok na lang, parang kasi crispy siya na palabok na iba naman. So parang masaya din siyang kainin kasi yun, iba naman siya. Kaya lang, na-realize ko after a while na parang ang messy palang kainin kasi crispy nga siya. So, mas hindi mo siya makontrol masyado. Yung noodles niya, nalagyan ng sauce at kainin, ganyan.
Tsaka especially kung i-share siya ganyan, ilagay sa plato ko, parang feeling ko parang mas mess tsaka init kesa yung regular na palabok. Ewan ko, opinion ko lang yun. Okay, so eto kami ni Boy. Naghihintay kami ngayon ng aming dessert na puto bumbong. And here we are about to attack the puto bumbong. So, ganyan siya kalaki. Kung ganito yung kamay ko, ganyan siya kalaki. Okay. This is our dessert. Balik na kami ulit dito sa Melbourne CBD. At kami ay naghihintay para tumawid dito sa traffic. Pedestrian crossing pala. Anyway, lakad na lang kami kasi sila yata yung ano doon. Ito. Sira yung lights sa kabila. Ay, nag-light. Kanina walang light eh. Kala namin sira. Ano yung building na yun? Grabe. Siya yung dulo ng kabilang dulo ng Southern Cross Station na building. Parang continuous na building yata. Diba? Doon. And then, dito yung dulo. Papunta na ng Flagstaff Station. Ay, police yan! Victoria Police na building. Oh. Dito kami ngayon sa Lonsdale Street. Ayun. Ano ba yung mga buildings dyan? Oh. So, dito banda malapit sa hotel namin. Merong Coles. And then, meron din police station. Merong restaurants. Chinese restaurant yata. Oh. Authentic Chinese na. Oh. Ito yung pinakamalaking police station. Ito na yung pinaka-office yata ng ano? Ng Victoria Police. Kita mo, laki-laki. Before ka makarating dun sa dulo, nandito banda yung hotel namin. Wait lang. Ito na siya. Atlantis Hotel 300. So, kita kami ni Boy. Ito siya yung reception. May konting lobby dyan. Ganyan. 6? Oo. Kasi di ba kahapon, kagabi, hindi na kami nakatour, naka-video doon sa lobby ng hotel. Kasi marami kaming dala. So, mahirap mag-video na maraming dala. Yan siya. Umuulan yung tani dahil no? Nandito naman kami. Time check is mga almost 6 p.m. At kami ay lalabas na at pupunta sa concert. Puntahan na lang. So, yung hours na andun kami sa hotel, nag-knock si Boy and then order na lang kami ng DoorDash para mabilis yung pagkain namin. Hindi na kami lalabas. Ito tayo pupunta. Yung medyo madilim na. Kasi malapit na mag-6 p.m. Mga 5:50 something p.m. ng gabi. In September. Dito sa Melbourne, Australia. Here we go. Dito kami sa tram stop kasi sasakay kami ni Boy ng tram papunta sa St. Kilda. Doon kami manonood ng concert. Yan na yung tram. Yan. Sasakay kami dito. And here we are, guys. Punta na kami dito at manonood ng Air Supply 50th anniversary na concert sa Palais Theatre in St. Kilda, which is katabi ng Luna Park na pinuntahan ng ibang mga Pinoy na mga vloggers na bumisita dito sa Melbourne recently. Yung katabi niya ay itong theater na ito, which is dito gaganapin. So, ngayon, mga 6:30 pa lang siguro. And then yung show, o yung concert, hindi ko alam. Pero 7 p.m. daw yun. Pero hindi ko alam kung ano pa lang siguro yun, papasok yung mga tao, mga 7 p.m. Tapos baka 8 pa mag-start yung show, di ba? Parang usually ganun naman eh. Anyway, kung punta kayo dito at hindi nyo alam kung saan kayo kakain, andyan may McDo naman doon, oh. Ayan, may McDo doon. And then, sumakay kami ng tram na hanggang siya nag-stop banda. And then, tawid kami ng kalsada papunta dito sa Luna Park hanggang dito sa tinatayuan namin. Boy, punta na tayo doon?
Pila tayo, tingin tayo kung anong pwedeng pilahan doon. Baka may libreng ice cream doon, boy, yung maaga. Okay, so guys, ang daming mga Pinay dito. Pinoy dito na nanonood. Nakita mo na? Oo, nakita ko na yung ticket. Napanik ako ng konti kasi hindi ko mahanap yung tickets namin, yung digital tickets namin ni Boy. Hindi pa rin kami nakapasok. Kahit madilim na. Ganito na karami guys yung mga tao dito, oh. Diba? Tour 3. Ito yung itsura ng Palay Theater sa loob. At masyadong magulo. Ang ganda, nag-chandelier. Anyway, si Boy. Sorry. Nandito na kami ni Boy. Nakapasok na kami at nakaupo na kami sa aming upuan. First time namin dito sa Palay Theater. Sabi ko bakit ganon, medyo foggy-foggy yung stage. Tingnan natin. May mga dun pa yata sa taas. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew. The rich in every part of me has tried. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. I know I gotta give it a try. And I know the
looking to the swing, on the look for a king. 'Cause anybody could be that guy. The night is young and the music's high. Little bit of rock music, everything is fine.